Check. Ayun, Zoning 17, man. Pagbabalik ulit natin sa ng main event sa Maynila. Syempre, yung huli nung second sight. Tapos nakailang 1 minutes Luzon na tayo ngayon. Ito, Zoning 17 naman. Ayun, parang napaliwanag ko naman na ata yung tema sa likod ng ng ganung klaseng pamagat ng event. Para sa akin, eto na naman ulit tayo, mga napaka-stack ng lineup natin. Lahat kaabang-abang talaga, kahit sa mga hindi nyo pa kilala. At syempre, yun nga, lahat naman ng iniidolo nyo ngayon ay nanggaling naman yan sa panahon na hindi nyo naman sila pinapansin o hindi nyo kilala. Ganon din dito sa mga susunod na bagong aabangan nyo sa liga. Tingin ko nagawa nilang lahat na mga pagpakita na deserving sila ng mga ganitong slot at ng ganitong lineup, no? Kaya yun, Zoning 17. Mga ilan sa kanila galing sa 1 minutes Luzon. Kita nyo naman sa unang 1 minutes Luzon na syempre susubukan pa natin na punuin pa yung mga ibang lineups natin sa mga iba pang Manila events, na mga ibang galing pang ng 1 minutes Luzon na makaapak naman ngayon sa main stage. Kaya marami dito, first time lang aapak sa big stage. Tingnan natin kung paano sila mag-react, mag-respond, or paano nila dadalhin. Tingin ko, kampante ako na kayang-kaya nila. Punta tayo sa Zoning 17 lineup, no? Tulad ng dati, simulan natin sa pinakababa. Marami nga dito mga bagong muka, bagong pangalan, mga bagong aabangan. Pero syempre dyan sa iba sa inyo na talagang tumututok sa battle rap sa buong Pilipinas, malamang pamilyar na kayo sa ibang pangalan dito. Pamilyar na kayo sa kakayahan ng mga ibang MCs na to. Sana kumbaga mula rin sa mga laban nila sa 1 minutes Luzon, magtugma-tugma lahat na kung bakit nyo sila sinusundan mula dati pa hanggang sa 1 minutes Luzon, hanggang sa ngayon makarating tayo sa big stage kung tawagin. Pero kung tusin, hindi rin natin alam. Baka tingnan natin sa attendance sa Zoning 17 kung bigla na lang mag-pit style. Pero tingin ko maraming excited talaga dito sa lineup na to. Kahit na yung ibang fans man, hindi nila gets kung bakit dapat maging excited sa ganitong lineup. Unang-una, Casper versus Andros. Ayan, Casper representing Motus, Andros representing Pulo. Parehong mas well-rounded si Casper, tingin ko. Manggugulat to, pero tingin ko masasabi ko yun para sa karamihang matchups dito. Pero tingin ko may mga ibang parte ng skill set si Casper na kumbaga alam naman, gets nyo na naman na or napanood nyo na, pero lalo siyang makakapagpagulat dito. Whether it's yung sulat mismo or kaya sa live presence niya. Tingnan natin kung ano yung adjustment niya from small room to big stage. Pero tingin ko parang 'di ba, kung excited ka na sa sulat niya dati, baka mabigla ka sa live performance niya. Kung excited ka na sa live performance niya dati, baka may excited ka sa sulat niya. Tingin ko yun yung posibleng mangyari dito. Si Andros, kakaiba rin. Well-rounded din, pero tingin ko lamang naman siya ng onte. Pagdating sa humor, hindi ibig sabihin na hindi siya technical na MC. Tingin ko kakaiba rin yung pagka-technical niya dito. At magandang salpukan to, tingin ko. Susunod naman, Friends versus Hespero. Motos and Pulo represent na naman to mga to. Si Friends, isa na ng mga napaka well-rounded MC. Napaka tumatatak din talaga yung gigil niya pagdating sa battle. At si Hespero, napaka well-rounded din. Parang medyo pareho si Hespero at si Casper sa banda ng una sa lahat, magkagrupo sila. Tapos tingin ko may kakayahan silang manggulat talaga sa hindi mo inaasahan. Akala mo hindi siya magiging malakas dito, tapos biglang pag andun na, ang lakas pala. Tingin ko lahat itong apat na to at mga ibang susunod din na galing 1 minutes Luzon, no? Puro gutom. Posibleng mas gutom pa nga sila kaysa sa ibang yung mga mas inaabangan nyo. Tingin ko talagang manggugulat sila, no? Next, Nego G versus Antonym. Yan, Nego G, nakakatuwa talaga panoorin to, man. Malamang kilala nyo na mula sa ibang Motos battles niya. Nakakapag-introduce siya ng panibagong techniques na, di ba, habang tumatagal yung battle rap, akala natin may hangganan yon or
biglang nai-stuck yung mga style or yung salita yung yung hilig nyong gamitin, yung meta. Akala nyo hanggang dun lang, tas may katulad ni Nego G na nakakapag-introduce din ng kakaibang panibagong pectus sa lumang style o lumang technique. Yun, exciting to. Tas ikalaban niya naman si Anthony, men, isa rin sa napaka-unique na battle styles mula sa syempre yung overall style niya, yung masasabi nating medyo mas left field. Sa kabila naman nun, ayoko ring ma-overuse lagi or kaya ma-reduce masyado yung kayang gawin ng MC pagdating sa mga ganong labels or ganong kategorya na parang basta left field, puro ito lang, parang hindi, no? Pero obviously, parang ituring natin MMA na parang meron kang base martial arts, yun yung doon ka nagsimula. Pero yung mga ibang martial arts, unti-unti mo rin so minsan yung base mo is wrestling, minsan jiu-jitsu, minsan striking tulad ng boxing or tas natututo ka na lang ng ibang techniques. So pagdating doon, yun kay Anthony, parang masabi nating base niya siguro is very left field nga. Siguro yung iba tinatawag Makata na style. Tingin ko magiging magandang salpukan ng dalawang technical na manunulat tong dalawang to, Nego G at Anthony. Susunod naman, Katana, man, isa sa ganun din, napaka-refreshing, napaka-unique ng nadadala niya na style. Mukhang napansin ko nga sa comments, mukhang siya na yung susunod na yung mga MC na ganun na putang na napupuno yung comments na puro may battle ba si ganyan. Kaya pero well-deserved naman, man. Parang kung nasusundan nyo si Katana, well-deserved talaga yung ganong sabik at abang ng mga tao sa kanya. Tingin ko, ayun, meron din siyang may skill sets din siya na ibang skills sa skill set niya na hindi lahat meron, tulad ng yung composure una sa lahat. Ibang level yung composure nito ni Katana na kumbaga kahit yung composure hindi lang siya sa mismong hindi lang siya sa mismong physical execution ng ng piyesa mo kundi sa yung composure kahit pagdating sa sulat, kumbaga may kampante siya na kaya niyang pumili ng simpleng pasakalye papunta sa ganitong kakaibang punchline na hindi mo inaasahan. At yung ganung kumpiyansa, 'di ba? Parang ibig sabihin nun handa kang kahit pumili ka ng mas simpleng salita kesa sa mas magastos na salita, kung yari alam mong uubra pa rin yung simpleng salita na yun kahit hindi mo bihisa ng napakaraming palamuti. Kaya isa yun sa mga skills ni Katana, angles, nakakatuwa. Pero ganun din dito para kay Mirage, si Mirage, parang matagal ko na talagang napapanood to. Sa totoo lang, dapat matagal na rin siyang nakapasok ng liga. Nag-ibang bansa lang siya ng ilang taon, kaya minalas lang tayo doon. Tulad ng sinasabi ko rin mismo sa kanya, na sana andun pa rin yung lahat ng nakita kong apoy at creativity at hindi pa siya pundido sa kabila ng mahabang pahinga at mahabang posibleng, alam mo yun, parang syempre matagal siyang hindi nakapag-exercise ng battle rap ideas niya, baka maubusan o kung ano man. Pero base dun sa 1 Minute Luzon, mukhang hindi pa. Sana marami pa siyang bala para dito sa big stage at pati na rin para sa future battles kung makakuha pa, Katana, Mirage, bakbakan yan. Tong bottom 4, parang tingin ko kahit yun nga, kahit kuyari matagal ka nang hindi nanonood ng Flip Top, tapos bigla kang pumili ng isa sa mga video na to, o kaya mas maganda manood ka ng live, at ikaw yung tipong fan na hindi mo binabase sa pangalan yung pag-appreciate mo ng battle, panoorin mo tong 4 na undercard matches. Tingin ko malaking chance na maging fan kayo kaagad na itong mga to at masundan sana yung career nila, Next, Unico versus Saint Ice. Yan, ang pagbabalik pareho ni Unico at ni Saint Ice. Unico nag-onting pahinga lang tong nakaraan, at si Saint Ice kilala nyo na nga mula sa Flip Top dati pa bilang Ice Rocks, at
dumaan ulit siya sa 1 minutes Luzon. Nakita natin yung ano, nakitaan siya ng lahat ng improvement, ng apoy, nandun pa rin yung apoy. Yun yung isa sa pinakamalaga na sa kabila ng matagal na pagpahinga, nandun pa rin yung passion niya, unang-una. Nandun pa rin yung kagustuhan niyang gumaling, mag-focus, mag-improve sa bawat technique. Tingin ko pareho tong ano, may maraming gustong patunayan at kung gano'n, yun doon tayo nakakuha ng magandang pukpukan talaga na laban. Posibleng sleeper battle of the night. Tulad rin ng apat, baka sila pa yung manggulat talaga sa lineup na to. At sana mapakita talaga nila kung bakit sila deserving na pakinggan at panoorin. Punta na tayo sa dalawa nating isa sa dalawa nating isabuhay battles ngayong zoning 17. Second round battles na to mga to. Slock 1 versus Ruffian. Style clash. Syempre Slock 1 medyo mas kilala siya at oting leaning towards comedy. Pero kita nyo naman itong mga nakaraang battle, talagang patalas yung technical niya at yung kapag nagseryoso siya. Si Ruffian ganun din, is coming off victory kay APOC na napakaganda ng performance niya. Makikita nyo talaga yung gigil, yung pagkasiksik. At eto, magandang style clash to. Pantay napakapantay at syempre dahil isa buhay lagi, expected unexpected, hindi mo talaga masasabi kung anong mangyayari dito. Ang labanan na lang dito siguro gaiblaan na lang at siguro kung syempre kapag may isa sa kanilang pumalyaman o pero tingin ko ang hirap nito, hirap i-predict nito. Pero dahil partner ni Slock 1 si kay Ram dati, siguro ma-minus points kita Slock ngayon pa lang. Yun pa lang. Ikaw kasi sama sa mga katulad na ni kay Ram. Next naman, G-Clown versus Vitrum. Style clash ulit. Napanood nyo na yung Vitrum, isa sa mga dark horse candidates at syempre parang sana nakikita nyo na yung improvement niya, tingin ko si G-Clown medyo galing siyang kalawang nung nakaraang laban niya. Tingin ko gagawin niya lahat agad para ma-polish agad yung mga kalawang na yun. At kung meron man siyang pagkukulang nung last battle, ito yung dito nagiging mahirap para sa mga kalaban niya, para sa tulad ni Vitrum, na kapag yung mga pagkukulang sa kanya ini-improve, doon nagiging mas mahirap talunin. Tingnan natin kung si Vitrum continue niya mapagpatuloy niya yung naibabalik niya or naipapalakas niya ulit na style na parang na halos magiging signature na niya ngayon. Tingnan natin yung atake niya. Parehong pakiramdam ko, pareho talaga rin silang hindi magpapatalo Obviously, magkakaiba yung strengths. Si Vitrum medyo mas technical. Si G-Clown naman lamang sa comedy at sa delivery. Pero at the same time, yun nga, kaya rin naman mag-technical ni G-Clown. At si Vitrum naman, parating na rin yung underrated brand of comedy niya. Kaya, hirap rin sabihin kung ano mangyari dito. At para sa final match natin, mukhang ito yung isa sa mga paboritong matchup ng mga tao sa comments. Lipcram versus Serdeo. Tingin ko maglalaplapan sila. Ayun, tas 'di ba? Parang kasi dapat maging open-minded kayo tanggapin niyo na lang na parte ito ng hip-hop, 'di ba? Sabi niyo, 'di ba? Parang dapat maging open-minded, lahat naman kasya. So, pag may laplapan, tas 'di ba, yung isa bungal, yung isa hindi pareho pala sila bungal. Yun, maglalaplapan, mga bars na lang, maglalaplapan din. Tas magkaka-issue, tas parang, 'di ba? Dahil sa battle na to, matitigil na lahat ng hip-hop sa buong Pilipinas kasi yun, ganun talaga, 'di ba? Parang kahit anong gawin mo, basta nagkaisang battle ka na ganito, wala na, burado na yung pagka-hip-hop natin lahat. Damay-damay na to. So, salamat sa lahat ng fans, lahat ng mga
mga bata na sakalang natuto maging hip-hop nung nagkabulbul na, tas nanood ng mga ganito. Pero pagkatapos na itong battle na to, lahat na tayo, pare-pare, buong Pilipinas, hindi na tayo hip-hop pagkatapos ng battle na to. Yun yung tingin ko mangyayari sa Lip Cram versus Sardeo. Kaya, at yun ang Zoning 17. Hindi, pero seryoso. Minsan hindi ko alam kung ano yung pinapanood ng mga ibang ng mga ibang fans na may galit sa mga to. Pero parang kumbaga hindi naman siya kaso ng hindi nila kayang magbigay ng special na performances, magbigay ng kakaibang sulatan, kakaibang atake, ideya, konsepto, linya. Tingin ko kaya nilang pareho ni Lip Cram Sardeo. Syempre yun nga, parang kung sa akin lang, kung kaya nga nilang gawin na puro ganun, tas yung talagang pareho silang class S, mas maganda, 'di ba? Para alam mo yun, mapatunayan sa mga hindi naniniwala, sa mga hater nila na hindi naman din na nakakatulong or hindi naman din nasisira yung buhay nila kapag napapanood yung mga performances na itong mga to na hindi nila trip. Yun yung gusto natin, syempre bilang habol pa rin natin is magandang battle. Kung entertaining ba yan sa pure comedy or entertaining ba yan sa pure technikalan o halo ng pareho, basta meron at yun may pakita yung mga skill set bilang rapper, bilang mga full-time hip-hop artists pa rin. Yun pa rin syempre yung pinaka gusto natin mangyari sa dalawang to. Pero sila pa rin to, kaya at the same time yun, 'di ba? Baka may tayo biglang lilitaw or kung ano man. Pero yun, Lip Cram versus Sardeo, kaya rin maging isa sa mga surprise performances of the night. Depende sa pipiliin nilang dalawa. Nasa kanila lang naman talaga yun eh. At tulad ng mga ibang MC, maraming MC rin naman na ganyan na kumbaga ang kalaban na lang nila sarili nila, in the sense na kung anong klaseng performance lang ang pipiliin nilang gustong ibigay sa gabing yun. Pipiliin nilang paghandaan o hindi, o ganitong atake o hindi, kung epektibo yung atake o hindi. Yun. Sana magulat tayong lahat at hindi sa pangit na dahilan. Expectations ko sa event na to ay maraming bagong pangalan tatatak sa inyo, no? At pati na rin siguro kumbaga improvement na rin sa mga iba't ibang MCs, sa mga MCs na lalo kuyari sa Isa Buhay, mga lalaban na sa second round nila sa Isa Buhay. Kung nung bagong paglabas pa lang ng nung bracketing ng Isa Buhay, hindi kayo believe sa MC na yun, wala kayong pake, hindi nyo pinapansin, hindi nyo pinapanood. Tapos tong nakarang mga uploads, pinansin nyo na, nakita nyo na yung mga improvements rin nila, kung bakit rin sila deserving makakuha ng slot sa tournament, at kung bakit sila deserving ng attention nyo sa mga susunod na rounds pa. Yun yung mga nakikita kong epekto ng ganitong lineup. Meron din, syempre, kuyari, kung tingin nyo talaga, may ibang MC dyan na kulang talaga o syempre, parang, kumbaga, yung isa sa hinahabol natin sa liga, ay mabago yung pananaw nyo doon, Kung dati akala nyo kulang sila or hindi kasing galing o kung ano man, yung pagkakataon na to, sana yun yung magsilbing patunay at hustisya sa inyo at sa akin at sa mga naniniwala sa kanila na kaya nila makapagbigay ng magandang performance. After zoning, actually malamang kung kailan man lalabas tong video na to, may nakapila rin agad, malaking event, Manila based ulit, pasabog yan. Tapos titingnan natin kung nandyan pa rin yung susunod na 1 minutes Luzon, Kaya ayan, kailangan namin habulin at the same time yung karugtong ng pagkakaroon ng garong karaming 1 minutes Luzon, Isipin nyo, kung yari, kahit sabihin na natin, kung yari, lahat sila deserving makaapak sa main event battles na talaga. Sa dalawang 1 minutes Luzon pa lang, ay 40 MC na kagad yun. Kaya 40 bagong mukha yun sa liga na kailangan mong intindihin kung paano sila best na ma-appreciate, best na ipakilala, best na ma-maximize yung mga talents nila, yung mga skills nila sa pagdating ng matchmaking at kung ano pa, kailan yung timing, kailan yung syempre kung kuyari may isa dito sobrang galing naman talaga, pero dahil punong-puno na lagi yung mga slot natin, syempre limitado yung main event slots natin, tas next year pa siya babattle, sayang naman, di ba? So yun yung mga consideration na pumapasok doon.
sa pagkakaroon ng ganong karaming 1 minutes at mula sa dalawang 1 minutes yung pagkakaroon ng ganong karaming deserving na madadagdag sa roster na sana tumagal, sana manatili, sana mapatunayan rin sa inyo na deserving talaga sila. At pagkatapos ng 1 minutes Luzon, yun, susubukan pa rin namin mag Mindanao ngayong taon. Tingnan natin kung ano yung kalakaran doon. Ilang Manila-based events ulit. At baka makapag-isang gubat pa ulit ngayong taon. Tingnan natin. Mensahe sa mga fans, wala naman ganun pa rin. Siyempre, walang pilitan, no? Kung ano lang yung trip nyo talaga. Pero, at the same time, sa kabila nun lahat, no? Yung mga ganitong lineup, unang-una, tingin ko para to sa mga sobrang tumututok talaga, sumusubaybay sa takbo ng liga mula sa mga hindi kasing kilalang battle hanggang sa mga bagong pangalan, hanggang sa mga name building na matchups at kung ano man. Shoutout sa inyo sa pagtutok. At syempre para sa lahat naman ng iba, ayun, syempre yung tingin ko lang yung kesa magbigay ka ng opinion sa bagay na hindi mo naman pinanood, no? Parang medyo banu yun, di ba? Kung ano-ano sasabihin mo na matagal nang napatunayang hindi totoo o kung ano man, di ba? Pagdating sa, kuyari, isa sa mga MCs na to, isa sa mga ganitong MC o kahit mismo sa balita na kuyari, hindi mo alam na lumaban na pala tong isang MC na to na ang ganda ng laban niya tong isa pero hindi mo pa rin pinansin dahil wala lang, hindi ka updated or may bias ka talaga laban sa kanila. Ayun, yun lang, parang tingin ko magandang panahon to para sisirin nyo ulit ng onte yung liga kasi yun nga, syempre at the end of the day, pinakamagandang matchups yung hinahabol natin gawin dito, pinakamagandang pagka hip hop yung hinahabol natin at gusto kong isipin na lahat ng nakaraang mga uploads tong mga na-upload lang natin mula sa 1 minutes Luzon, mula sa second sight hanggang sa mga parating pa, mga naka-bangko pa yung gubat, yan, grabe yan, abangan nyo yan. Yung 1 minutes din doon at yan, yung kumbaga, yun nga, parang sisirin nyo ulit onte. Tingin ko napakaraming underappreciated, napakaraming deserving ng attention nyo, kahit mga dating pangalan na akala nyo hindi na sila worth it na panoorin o bigyan ng views o bigyan ng ng atensyon. Tingin ko marami silang binabago ngayon kung updated kayo sa mga laban nila at mga takbo ng mga karera nila. Kaya yun. Sa liga, yun, wala, tuloy-tuloy lang tayo. Marami pang mangyayari ngayong taon. Paano ba? Parang hindi ko pwedeng sabihin papunta sa exciting part kasi parang lagi rin namang exciting Kaya, pero asahan nyo, yan, marami pang developments ngayong taon. Marami pa tayong susubukang gawin at kahit na wala tayong subukang gawin na bago, tingin ko lahat naman yan maganda pa rin. Kaya, yun.